Dahil sa pagsasamantala sa Skoda Shoal, China dapat kasuhan. Hi mga ka-trenders! Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Welcome muli sa Trending Pilipinas TV! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga mahalagang pangyayari sa West Philippine Sea na matagal nang dahilan ng alitan at agawan ng teritoryo sa pagitan ng ating bansa at ng bansang China. Kamakailan lamang, may mga naiulat nga patungkol sa pagpapadala ng bansang China ng malaking puwersa sa Scarborough Shoal bago nga ang plano ng Pilipinas na magpadala ng civilian mission sa naturang lugar. Ayon sa isang eksperto sa mga usapin ng karagatan nagmula pa sa Estados Unidos or US, ito ang magiging pinakamalaking pagbabarikada sa lugar na kanyang nasaksihan. Sinabi naman ng ating Philippine Coast Guard na kanila nang tiniyak ang kaligtasan ng mga kalahok sa mission civil or sa civilian mission sa kabila ng presensya ng mga barko ng bansang China sa Scarborough Shoal. Samantala, nagpahayag naman ang retiradong Senior Associate Justice na si Antonio Carpio ng kanyang suhesyon na dapat maghain na tayo ng kaso laban sa China dahil nga sa aligasyong pagpapatayo ng isla sa Skoda Shoal or sa Sabina Shoal. Ayon kay Carpio, dapat isama ang pinakabagong pangyayari sa kasong isinasampa laban sa China dahil nga sa pagkasira ng ating mga corals sa Skoda Shoal at Rosal Reef na unang iniulat noong taong 2023, buwan ng Setyembre. Ito nga ang naging buong pahayag niya. Dapat maghain na tayo ng kaso ngayon. Ang DOJ or Department of Justice ay nag-aayos ng kaso laban sa China sa pagkasira ng kalikasan sa Skoda Shoal at Rosal Reef. Dapat nating isampa yon para bigyan pansin at ituon ang atensyon sa ilegal na pagpapatayo ng isla ng China at itagay ito sa agenda ng mundo. Noong nakaraang taon, sinabi rin ni Carpio na maaari pang mabawi ng bansa ang pinsalang idinulot sa mga coral reef sa Rosal Reef at Sabina Shoal at idinagdag na maaari pa rin kolektahin ito kung ang China ay hindi magbayad sa pamamagitan ng pagkaltas ng halaga mula sa mga utang nito mula sa Beijing. Nagpahayag ng soberanya ang Beijing sa buong South China Sea at kabilang na nga ang karamihan na parte ng West Philippine Sea sa kabila ng Hulyo 2016 ruling ng Arbitral Tribunal na praktikal na binaliwala ang mga hinihinging teritoryo batay sa isang kaso na isinampa ng Pilipinas noong taong 2013. Sinabi pa ni Carpio na dapat ding ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa Skoda Shoal at Rosal Reef sa loob ng 24 oras araw-araw at paanyayahan pa pati ang ating mga kaalyado na magpatrolya doon upang pigilan ang China sa pagganap ng ganoong mga aktibidad. Sabi pa niya, dapat din nating hingin sa ating mga kaalyado na magpatrolya kasama tayo malapit sa Reed Bank, sa Skoda Shoal at Rosal Reef, dahil ang Rosal Reef at Sabina Shoal ay dalawang pinakamalapit na geological na land kung saan maaaring pigilan tayo ng China sa pag-unlad sa pamamagitan ng Reed Bank na ayon sa kanya ay may posibleng yaman sa langis at natural na gas. Dapat tayo ay naroon sa Skoda Shoal ng 24 oras sa isang araw at ipapatrol natin ang ating Navy at Coast Guard doon ng regular upang pigilan ang pagkukonstruksyon ng China, dagdag pa niya. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang aligasyong aktibidad sa reclamation sa Skoda Shoal ay na-deter or nahadlangan na dahil nga sa presensya ng Philippine Coast Guard vessel doon. At ayun na nga mga ka-trenders, dito na po nagtatapos ang ating update patungkol sa issue na ito.
Sa kabuuan, patuloy na lumalaban ang ating bansang Pilipinas para sa karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga hamon, patuloy tayong naninindigan para sa ating teritoryo at para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa at patuloy nating ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Maraming salamat ulit mga ka-trenders sa panonood at pakikinig hanggang sa dulo ng video na ito. See you on my next one. Paalam!